Okay, so tayo po ay mag-pray. Lord, minsan pa sa gabing ito, we thank you, Lord, for this opportunity na kami muli ay pinagsama-sama mo, Panginoon, sa lugar mo upang patuloy kami na mag-aralan, matuto sa lahat na aming mga dapat maunawaan, magawa namin sa aming paglilingkod sa iyo. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy mo kaming kasihan na yung Santong Espiritu, ang karunungan, talas ng kaisipan, at ang patuloy na pagtatagumpay sa gabing ito. Ikalob mo, Ama, sa bawat sa amin, at patuloy mo po, Panginoon, na ibuhos ang iyong presensya, katulad ng ulan. Let your Holy Spirit fall like a rain in our midst. Salamat po, Ama, sa mga oras na ito. Ang kapuspusan ng iyong karunungan, ang kapuspusan ng iyong presensya ay patuloy pong idaloy sa aming kalagitnaan. Sapagkat sabi mo nga sa iyong mga salita, isa man o dalawa ang magkatipon ng dahil sa iyo, you are in the midst of us. Kaya salamat po, Ama. In-acknowledge namin na nandirito ka ngayon, kasama namin. Mamuhay ka at maghari ka sa buhay namin. Salamat po, Ama. Ito pong samot dalangin namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen. So, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. So, katulad po ng nabanggit ko po kanina, tayo po ngayon ay nasa galawan na kung saan we are accomplishing God's purpose in our life. Yan. So, alam niyo po ba na ang paglilingkod sa Panginoon, sabi nga, it is exciting in lifelong adventure of following God is called discipleship. So, ito po yung pinaka-exciting na adventure sa buhay. Yung pagtuturo. Amen. Yung pagdi-disciple. So, mahabaan na proseso. So, siguro noon ay ang iba sa atin ay hindi masyadong naunawaan kung ano yung pagpapaturo. So, this time, mas mauunawaan na po natin. So, ulitin ko po, the most exciting and lifelong adventure of following God is called discipleship. So, yan, yun yung pinaka-exciting at pangmatagalan na adventure sa pagsunod natin sa Panginoon ay yung magturo tayo at magpaturo. It is started the moment we believe in Jesus Christ and decided to live out His principles. It reflects His character and carry out His mission. So, nagpapasimula po ito sa sandali na tayo ay manampalataya sa ating Panginoong Hesukristo at tayo ay magpasya na mamuhay sa prinsipyo ng Diyos. At ito po ay magre-reflect o magre-replika ito sa ating mga pag-uugali o sa ating mga gawi at sa ating pagyayapos sa mission natin na kasama ang Diyos. Ano ba ang mission ng ating Panginoon? Amen. Kaya, ang mission ng Panginoon, yun din po yung mission natin, to win souls and make disciples. Amen. Hello. So, bilang mga tagasunod ni Kristo, tayo po ay naghihintay or may mga expectation tayo na mayroong mga mas mahalagang mga paraan para sa atin, para lahat tayo ay lumago para maging katulad ng ating Panginoon. Kayo ba, nag-expect ba kayo sa inyong mga sarili na kayo ay lumago? Mayroon po bang expectations? Yan. So, yan po yung layunin kung bakit po kayo nandyan. Hindi lang po na taon na kayo po ay iniimbita. Kasi ang katotohanan nyo, nandun po yung invitation naman talaga. Kasi alam niyo po ba, para po maunawaan po natin kung bakit po nandirito po kayo nung time po na nag-commission po tayo ng mga manggagawa, ay it's because, lalo na po doon sa mga outreaches, kayo po yung mga future na mga katulad nila. Amen. Hello. Kaya kung mapapansin nyo po sa henerasyon po ngayon ng mga manggagawa dito po sa ating ministry, so kung mapapansin nyo, sa susunod po ng mga pagkakataon, kung napapansin nyo na yung mga bunga ng mga evangelism natin before, a year ago, ay ito na nagagamit na po sila
Kayo na naman po yung susunod na gagamitin. Kaya pag nakikita nyo po na mga nagagamit po ang ating mga kapatid, lagi po nyo pong sasabihin sa inyong mga sarili, ay sa susunod na pagkakataon, ako naman dyan sa lugar niya. Amen po ba? Kasi ganun po tayo, impartation po tayo. Amen po ba? Amen. Hello. Yan. As a Christ followers, we are expected to make important steps for us to grow to become like Him. Yan. Para maging katulad tayo ni Christ. At alam niyo po ba na ito pong pagpapasyang ito po yung tinatawag na intentional na paggalaw or intentional moves. There are crucial in order for us to really be a disciple of Christ. So, talagang mayroon talagang mahalagang gagawin tayo na ito na nga po yung pagkikilos natin na with intentions. Kasi ang hirap naman po kapag tayo ay basta lamang maglingkod na wala naman pong inuutos ang Panginoon. Lagi po nating tatandaan sa bawat pagkilos natin ay ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kagalakan, naglalagay sa puso natin upang masunod natin ang kalooban ng Diyos. Kaya nga, lagi nating evaluate yung ating mga sarili. So, katulad po dyan sa ating sa evangelism team, kung kayo po ay kung wala pong pag-udyok sa inyo ang Panginoon na kayo ay gumalaw, why should you? Ba't po kayo gagalaw? Amen po ba? Kasi mahirap naman po na kaya lang kayo gumalaw. It's because, nahihiya kasi ako kay sister. Nahihiya naman kasi ako kay pastor. Nahihiya ako kay Nanay Elsa. Sige na nga, kasi medyo matagal na ako sa ministry. Hindi po ganun yon. Dapat po mayroon pong conviction sa inyo si Lord o mayroong motivational na spirit na nag-udyok sa inyo na ikaw ay sasama na sa paghayo. Kasi alam niyo po ba, yun po yung masaklap doon, kung sa kalagitnaan po na tayo po ay nasa paghayo, ay mayroon po kayong mga katanungan sa inyong mga sarili o itinatanong niyo po sa ating mga kapatid na nakakaangat po ng posisyon sa inyo, tinawag ba talaga ako ng Diyos? Bakit ba kapag ako naglilingkod sa Panginoon, marami akong pagsubok na nararanasan? Alam niyo po ba, ito po yung reason kung bakit in times na tayo ay nagsiserve kay Lord, may mga pagsubok na dumarating. It's because God tested us. Sinusubok tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng mga kung ano man yung mga sitwasyon na mayroon tayo ngayon, hindi para tayo pahirapan, kundi para makita niya yung ating pananampalataya, kung ano bang level ng pananampalataya mayroon tayo. So, wag niyo pong i-blame o wag niyo pong sisihin ang Panginoon or yung inyong paglilingkod kung bakit kayo nakakaranas ng mga pagsubok, persecution man. It's because talagang pinapayagan po ng Panginoon ang mga pagsubok na yan na dumating sa buhay natin para masukat yung ating pananampalataya. Kung pasado na ba tayo na makapaglingkod sa Panginoon sa kabila ng mga kapagsubukan. Amen po ba? Sa kabila ng mga kasalatan, sa kabila ng mga kawalan, sa kabila ng mga sakit at karamdaman, susubukin talaga tayo ng Panginoon. Amen po ba? Kaya sa bawat sitwasyon na napagtatagumpayan natin, lagi po kayo magpasalamat sa Diyos. Lord, salamat kasi pinagtagumpay mo kami ngayon. Amen. So kung titingin tayo, patuloy tayong titingin sa sitwasyon natin, may persecution, may mga pagsubok, kawalan, walang financial, baka hindi tayo makapagpatuloy. Amen po ba? Pero bakit hindi natin itingin patuloy ang ating paningin sa ating Panginoon sapagkat siya yung nagpapasakdal o nagpapaging buo ng ating pananampalataya. Amen. So sabi nga, hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng mga pagsubok na yan na hindi natin kaya. Yan. So tinitingnan lang tayo ng Panginoon kung doon ba sa pagsubok na yun ay give up ka na. Amen po ba? Sino ba dito yung mga subok na? Mayroon na po bang mga subok na dito sa inyo? Hello.
As we follow Jesus, we would want to reach out others so they may experience also the joy of being Christ's disciples. So habang daw po na sumusunod tayo sa ating Panginoong Jesus, gusto rin naman po natin na maabot natin ang iba. Nang sa ganon, sila man din ay makaranas ng kagalakan ng kung paano ang maging kay Kristo at maging alagad ni Kristo. Amen po ba? Di ba yun naman talaga yung goal natin? Habang tayo sumusunod, di ba kayo tingnan nyo nga po, dati po ay lagi lamang po, simula po nung lumipat tayo dito, nakita ko po na sila, tayo lang po yung nandirito tuwing nagme-mentor kami, tuwing na nagpe-prayer tayo, prayer and fasting. Pero sa ngayon po, nakikita nyo po sa prayer and fasting, yun po yung purpose kung bakit ko po yun pinipicturan para po makita nyo po na marami po ang umaattend pag Friday. Yun po yung purpose noon. Para kayo man din po ay mahamon. Ayo, ito, hindi ko to kilala ang mukha na ito, pero nandoon siya. Amen po ba? Hello. So if we say intentional moves, it helps people like us to develop a very strong commitment. Pag sinabi daw na intentional moves, ito yung nakakatulong sa atin bilang individual o bilang tao na ma-develop, na magkaroon tayo ng matatag na commitment. Amen. Sa ating Panginoong Jesus. Pag sinabing intentional. Kaya mahirap po kapag hindi po natin na inintensyon na maglingkod sa Panginoon. Yung bang parang napipilitan lang. Kapag po tayo napipilitan lang, parang ang dami nating katanungan. Parang lahat na lang na sitwasyon na pinagdadaanan natin, itatanong pa natin sa Panginoon. Alam niyo po bilang lingkod ng Panginoon, yung gigising ka isang umaga na mayroon kang naramdaman na sakit, hindi mo na kailangan itanong sa Lord. Amen? Lord, bakit ako nagkasakit? Tayo na mismo, magkaroon tayo ng self-realization. Siguro, naabuso ko yung katawan ko. Amen? Siguro, ito na nga, mayroon akong nagawa na hindi nagustuhan ng Panginoon. So, may susi doon. It's a matter of repenting. Magre-repent tayo para tayo ay patawarin ng Panginoon. Amen po ba? Kasi alam niyo po, sa bawat po situation, sabi nga, ang kamatayan ay mayroong kabayaran. Ano yung kabayaran ng kamatayan? Kasalanan. Yung kasalanan, yun na nga, ang kapalit noon ay kamatayan. At yung, bakit ka nagkasala? Dahil kay sumuhay. Amen. So, alam niyo po ba, sa ating pong pagpapalaot, sa ating pag-aaral, doon po sa mga baguhan, dapat po nating maunawaan na mayroon pong 4 na strategy o mayroong 4 na hagdan ang pagpapaturo or discipleship, ang hahanda. Yan, mayroong 4 na stages. There are 4 stages of discipleship at gusto ko po ito na pag-aralan po natin. Pero bago po yan, tanungin ko po kayo, sino po dito yung nakakaalam ng laro na basketball? Alam niyo po ba yung larong basketball? O mga lalaki, basketball. So alam niyo po ba, itong laro na ito, ay ito yung, kumbaga, bakit hindi ito nagawa ang laro na pangbansang laro ng Pilipinas, yung basketball. Amen. So, we don't really need a basketball court to play the game. So, lagi nating tatandaan, kapag sinabing maglaro tayo ng basketball, hindi naman kailangan na mayroon talagang basketball court para makapaglaro lang tayo. Amen po ba? Amen? Hello? As long as there is a hope or mayroong ring of a ball in a space to dribble it, you're in the game. Yan. So ito daw na laro na ito na basketball, ay hindi naman kailangan magkaroon ka na mayroon talagang basketball court para malaro mo lang ang larong ito. Hanggat mayroon lang na ring o mayroong space na pwede kang mag-dribble ng bola, pwede mong malaro ang larong ito. One who plays the game understands that no matter how good one is at dribbling or handling the ball, a team can never win unless its players shoot and make a high score. So, ibig sabihin,
ang bawat isa na naglalaro po ng basketball, dapat naunawaan niya na kahit gaano man siya kagaling sa pagdidribble o paghawak ng bola, ang isang team ay hindi po ito mananalo na maliban na ang mga nakapaloob sa team, ang kasama sa team ay makashoot siya ng bola at magkaroon ng score. Amen po ba? Hello. Napapansin nyo, mamaya po mayroon po yan na kaugnayan sa ating spiritual. Life is like a basketball. Yan, yung buhay po natin katulad ng isang basketball na laro. Winning in life requires us to make right choices, and discipleship trains us to do just that. Yan. So, yung kung paano natin magtagumpayan daw ang ating buhay ay nangangailangan na magkaroon tayo ng tamang pagdidesisyon. Ang akala ng iba, yung pagtatapos ng pag-aaral, yung mayroon ka ng kurso na natapos, or mayroon kang career na maganda, may malaki kang tinatangkili sinasahod, ay winning ka na, winner ka na, tagumpay ka na. Hindi po ganon. Ang buhay po ng isang tao dito sa mundo, habang tayo nasa lupa pa, nakadepende sa tamang pagpili. Amen? Marami pong mayayaman, maraming may mga tinapusan, maraming mga malalaki ang sinasahod, pero hindi po sila lahat tagumpay. Amen po ba? Mayroon mo isang kakilala, napakarami niya ng ari-arian, ilang negosyo na mayroon siya. Pero, pag nagsasalubong kami at nangingiti siya sa akin, ramdam na ramdam ko na sa kabila ng kanyang paging tagumpay sa lupa, yung kanyang kaloob-looban ay empty. Parang walang laman. Pag ngumiti siya, parang yung ngiti niya sa ibabaw lang. Parang nakikita ko, kahit siya nakatalikod, nadidiscern ko na ang kanyang puso ay mayroong dinadala. Successful siya dito sa lupa. Marami siyang negosyo, marami siyang nabiling bahay. Pero alam niyo po, kulang pa rin. Kaya nga, kung ano mang mayroon tayo dito sa lupa, may trabaho ka man na maganda, may mga tawag dito, mayroon ka mang mga impluensya na malalakas. Amen? Hindi po yan ang tinatawag na successful. Amen po ba? Ang successful na tinatawag ay nangangailangan ng tamang pagpili. Amen? At kailangan sa pagpili na yan, kailangan nating matuto, magpahanda, magpaturo. Amen po ba? Para magawa po natin yon. It helps us make intentional moves so that we can shoot and score. Sa basketball game, kailangan mayroon tayong intensyon talaga na galaw para tayo makashoot ng bola. Kasi ikaw ba naman naglalaro ka ng basketball, basta ka lang magtapo ng bola o hindi mo naman intensyon na i-shoot doon sa ring. Amen po ba? Hello? Ayan. So, sa proseso pong ito, sabi nga, we are being trained to obey God as our masters in Lord. So, kung i-apply natin ito sa buhay natin, spiritual, sa tamang pagpili natin. Amen. So, tinuturuan tayo para makasunod tayo sa Panginoon bilang siya yung ating pinaka-master. Amen. Pinaka-Panginoon sa buhay natin. Yung pagiging lordship ni Lord sa buhay natin. Kaya tayo tinuturuan. Kasi kapag hindi natin inaccept yung bawat pagtuturo sa atin, lalabas na tayo ay literally knowledge. Ibig sabihin, yung ating karunungan, panlabas lang. Parang pangsamantala lang. Amen po ba? Mas maganda po sa atin, no matter what, guro ka, o ano pa man, kidoktor ka, o ano mga karir mayroon ka, dapat kung paano na mayroon tayong literal na karunungan, most especially, mas lamang yung spiritual na karunungan. Amen po? Dapat malaman natin yan. Kaya hindi pinag-uusapan dito kung ano yung natapos mo. Ang pinag-usapan dito, kung paano mo
isi-set aside yung natutunan mo sa literal at haharapin mo yung pagkilos mo na may intention ka para tumaas yung antas ng karunungan na ibibigay sa iyo ng Diyos. Amen? Yun po yung tinatawag na successful. Amen? Kaya marami po dyan ang tatalino, nakakapanghinayang, ang napakatalino, literally, intellectually matalino, pero spiritually down. Hindi nila, paano natin ma-distinguish ang isang tao na literally mayroon siya na karunungan, pero spiritually wala. Yun po yung hindi siya marunong mag-priority sa mga dapat i-priority niya. Like prioritizing God. Like yung ipaglalaban mo sa ang Panginoon, kahit na marami kang mga activity sa buhay mo, ikaw lang yun. Amen po ba? Kaya kailangan lagi tayong humingi ng karunungan sa Panginoon. Amen po? Every day, huwag kayong manghinawa na humingi ng wisdom kay Lord. Kung ano yung dapat nating gawin. Nang hindi tayo masingitan ng karunungan ng demonyo. Amen po ba? Hello? Ayan. Discipleship leads us to a lifelong obedience to Christ. So, yung pagpapadisciple, yung pagtuturo, ito yung dadala sa atin sa mahabang pagsunod natin sa ating Panginoon. Bakit tayo nakakapagsunod? Kasi na-disciple kayo eh. Amen po ba? Alam niyo po ba, tayo bilang mga mananampalataya kay Kristo, hindi natin magagawang sumunod kung hindi tayo natuturuan. Amen po ba? Kayo po ba? Bakit ba kayo nasunod sa Panginoon? Dahil nadi-disciple kayo. Natitrain kayo. Kasi kung wala kayong napakinggan na pagtuturo, kung ano yung inyong gagawin, hindi nyo gagawin ang makasunod. Amen po ba? And we can summarize the discipleship in 4 stages. So, as a growing Christian, it is expected to do each stages. So, bilang lumalago daw po ng mananampalataya, dapat pagdadaanan natin yung bawat hagdan ng pagpapaturo na ito. At ito na nga, yung number 1, we must know Christ. So, number one stage of discipleship is to know Christ. Dapat nating makilala ang Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. This provides basic understanding of the need for salvation in how it is met in Jesus Christ. So, ibig sabihin, ito daw po yung nagbibigay sa atin ng basic na kaunawaan. Pag sinabing basic, hindi naman siya mahirap. 'Di ba? Basic nga lang, basic na naunawaan mo na nangailangan ka ng kaligtasan at paano mo makilala si Jesus. Amen po ba? Kaya sa pagpapaturo, doon po sa mga baguhan po, dapat natin itong maintindihan. Nandito kayo sa stage na kung saan dapat nyong makilala si Kristo. Na ang nakakalungkot po, matagal na po natin kiniklaim na kilala natin si Kristo. Pero ang nakakalungkot, hindi natin sigurado ang ating kaligtasan kay Kristo. Amen po ba? Hello? So, wag po kayong mahihiya na magtanong. Amen po ba? We must know Christ, the first stage of discipleship. This provides basic understanding of the need for salvation and how it is met in Jesus Christ. Kung paano daw natin makilala ang ating Panginoong Hesukristo. Yan yung unang hagdan ng discipleship. This will lead one to repent of sins, put faith in Jesus, and intentionally commit to a lifelong relationship with Him. So, ibig sabihin nito na dapat nating ang makilala si Kristo, ito yung magdadala sa atin papunta doon sa pagrepent ng ating mga kasalanan, sa pagsisisi sa ating mga kasalanan. Put in faith in Jesus and intentionally commit to a lifelong relationship with Him. So, magkaroon tayo ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo and intentionally, mayroon tayong pagpili. Talagang sadyain po natin na i-commit natin yung ating mahabang buhay na magkaroon tayo ng relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Yan yung pagkakilala kay Kristo. Amen po ba?
Ang makilala si Kristo, ito ang magdadala sa atin sa pagsisisi sa ating mga kasalanan at maglagay tayo ng pananampalataya, maniwala tayo sa Kanya at yung ating intensyon na i-commit natin yung buhay natin para magkaroon tayo ng relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. And number 2, the second stage of discipleship is to grow in Christ. Yan. To grow in Christ. Anong ibig sabihin po nito? It will help the new believer understand his position or her position in Christ and appreciate the enabling work of the Holy Spirit in her life or in his life. So, ibig sabihin, ito po, kapag yung paglago sa ating Panginoong Jesucristo, ito yung makakatulong sa atin bilang mga bagong mananampalataya, maunawaan po natin, bago ka man, kiluma ka man, kapag hindi mo pa sigurado na ikaw ay lumalago na, ito'y makakatulong po sa'yo kung ano ang kalagayan mo sa ating Panginoong Hesukristo at matanggap mo yung kanyang kamangha-manghang mga gawa sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Amen po ba? Ayan po yung paglago kay Kristo. Yung alam natin, naunawaan natin, ano ba yung stand natin sa Panginoon. Hindi yung, if you are born again, if you are a Christian, nasaan si Jesus Christ sa buhay mo? Kumbaga, once na in-acknowledge natin that we are a born-again Christian, dapat na nakikita yung bunga. Ano ba yung bunga? The way we talk, amen? The way we dress, nakikita dapat yan sa atin. Amen po? Hindi na tayo yung mga tao, mga individual na kiniklaim mo nga na nakay Kristo ka. Pero, nakita mo naman, paano ka ba manalita? Hindi ka pa nakakalaya doon sa letter P. Amen po ba? Hello? Kaya alam niyo po, masasabi natin na we are growing in Christ, na lumalago tayo. Kapag yung mga dati nating mga buhay, noon pa na wala tayo kay Kristo, ay nalimutan na natin ngayon. At nakikita natin, yung bang kahit hindi ka magsalita, makita ka man ng ibang tao, makikita nila, mararamdaman nila na ikaw ibang-iba na. Amen po ba? Ibang-iba kaysa iba. Amen po ba? Yung mayroon talagang pagkakaiba, hindi talaga pwedeng wala. Amen? Mayroon akong isang kwento na isang kakilala, nakakilala lang sa mata, pero hindi ko alam ang kanyang pangalan. Later ko nalaman ang kanyang pangalan. Every time pala na nagsasalubong kami, kasi napakalit din naman ng lugar para hindi kami nagkapangita. Lagi nagkakaroon daw siya ng pagkainggit sa akin. Every time na nagkikita kami sa aming pulungan, sa aming mga meeting, nainggit daw siya sa akin kasi ang pakiramdam daw niya sa akin parang walang dinadalang problema. Wala daw akong problema. At para daw, ang pakiramdam niya sa akin, para daw ang gaan-gaan ng buhay ko. Sabi ko, ganun ba? Tapos tinanong niya ako, ano ba yung profession mo? Sabi ko, kami pong mag-asawa ay tagabantay ng kaluluwa. Ganun, kaya pala naramdaman ko, iba, para daw minsan daw, pag malapit daw kaming nagsasalubong, para naramdaman daw niya ang lamig. Sabi ko, ano sa palagay mo? Bakit may ganon? Kasi na-discern ko rin sa kanya na mayroon pala siyang background na siya ay born again. Kaya sabi niya, dati born again ako. Sabi ko, bakit hindi mo alisin yung dati? At ibalik mo yun ngayon. Amen po? Yan. So, lagi niya sinasabi, pakiramdam niya, wala akong problema. Pakiramdam niya, ang gaan-gaan ng buhay ko. Sabi niya, siguro kung pag nakausap ko ito, mas lalong gagaan ang buhay ko. So, isang araw, pinuntan ko siya doon sa pwesto niya sa palengke. Pinag-pray ko siya. Inupuan ko siya.
So, salamat sa Panginoon. Sabi niya, nagpatotoo siya nung kahapon na gabi, pumunta ako doon. Sabi, alam mo ba, sister, mula nung pinag-pray mo ang tindahan ko, pinag-pray mo ako, pamilya ko, sa bawat araw na nagbubukas ako ng tindahan, hindi ako nasisero. Sabi ko, praise the Lord. So, ganun yung hindi naman tayo nagsasalita kung sino tayo. Amen po. Hindi tayo nagsasalita, pero mayroon silang nakikita sa atin. Yun yung tinatawag na yung reflection ng Panginoon, nararamdaman na ng kapwa mo without your knowing. Amen? Kasi sabi nga, di ba, tayo, ang salamin natin, yung ibang tao. Minsan, di natin alam, lumalabas tayo, hindi naman natin alam kung mayroon ba baka mamaya, mayroon pa tayong puto. Di ba? So, makikita yan ng ibang tao, sasabihin sa atin, no, mayroon kang ganun. Kasi nga, nakita nila. So, hindi natin kita yon. Kaya, dapat ganun. Dapat we are growing in Christ. And number 3, serving in Christ. Yan. We must serve Christ. It helps to know the different spiritual gifts in their role in helping the body of Christ matures. Once discovered, the spiritual gifts, together with one's assessment of her life or personal life, calling, and experiences, will provide opportunities for a believer to serve God in others. Ito yung paglilingkod sa ating Panginoon. Kapag tayo naglilingkod na sa Panginoon, mga makinig kayo, kapag tayo naglilingkod na sa Panginoon, ito'y makakatulong sa atin na makikilala natin yung mga regalos natin, mga spiritual. Mayroon pala tayong mga regalong spiritual ang Panginoon sa buhay natin. Kung ano yung mga bahagi noon, makakatulong yun sa body of Christ para maging mature ang lahat. Amen po. Kaya, di ba, sabi ko nga sa inyo kahapon, yung ating mga spiritual gifts, ingatan natin yun. Ipapractice natin yun. Bakit? Nakakatulong yun para maging matured ang body of Christ. Tayong lahat yun dito sa buong kongregasyon. Alam niyo po ba, kapag halimbawa po, nakarinig kayo ng gifts ng Panginoon, speaking in tongues, kapag narinig nyo yun, di ba lumalakas tayong lahat? Kasi nakakatulong po yun para lumakas ang iglesia, yung kabuuan ng iglesia. Kaya, kapag mayroon na kayo noon, alam niyo po ba, mas lalong tatatag, lahat mag-i-impart tayo ng maturity sa kanila. Amen po ba? Hello? Yan, nung nakaraan, napag-aralan natin yung about maturity. Once discover the spiritual gifts together with one's assessment of his life or personal life, callings, experiences will provide opportunities for a believer to serve God in others. So yan yung sinasabi ko sa inyo. Kapag na-discover natin yung mga regalo ng Panginoon sa atin, makikita natin yung ating personal calling, yung mga karanasan natin. Madidistinguish natin, ay ito yung pagkatawag sa akin ng Panginoon. Yan, kung kapag kayo tinawag to support the ministry, kapag magalak ang puso nyo, alagaan nyo yun. Kasi gifts yun sa'yo ng Panginoon. Amen po ba? Wag nyo nga ipawalang bahala. Naku, ayan na naman, bakit sa dami-dami na ipapagawa sa akin ng Panginoon? Bakit ito pang pagsuporta sa pastor, pagsuporta sa simbahan? Paano naman yung pamilya ko? Wag nyo pong isipin yung sarili nyo. God will provide. Amen? Alam niyo po ba, hindi po mahirap po ang maglingkod kapag po ang puso natin intentionally na ikinumit natin sa Panginoon. Amen? Hello? So, yan po yung dapat natin na maunawaan. Yung mayroong mga oportunidad sa atin na makapaglingkod tayo sa Panginoon at makapaglingkod pa tayo sa kapwa. Kaya nga, kapag mayroong kayong naakay, alagaan nyo yung inyong mga akay. Bakit? Kapag humarap tayo sa Panginoon, ang akay mo na yan, kapag iyan ay nawala, na nakuha pa ng ibang fish pond, amen po ba, hahanapin yan dito sa palad nyo. Amen? Kaya, sabi nga, maging mabuti tayong katiwala. Amen po ba? And number 4, yung sharing of Christ love. Isi-share na natin si Lord. Yan na yung fourth stage of discipleship,
we must share Christ. It challenges Christians or believers to develop a lifestyle of evangelism. Yan, ito na. Ito na yung naapat na strategy kung bakit tayo lumalabas ngayon ng evangelize tayo. Kasi nata-challenge tayo doon na mag-share tayo ng Word of God sa labas. Kaya kung napapansin nyo, kung lahat ng ito ay napagdaanan nyo na o nakapaloob ang sarili nyo sa apat na stages na ito, ibig sabihin, manatili ka at magpaturo pa rin ang magpaturo para sa ikalalago ng iyong paglilingkod. Sabi dito, to develop through this will faithfully obey Jesus in Great Commission and aggressively involved in evangelism, church planting, and missions. Yan na yung apat na stages ng discipleship para po doon sa pasimula ng mga bago natin. Amen po ba? May naunawaan po ba kayo? Ano nga po yung apat na yun? Ano nga po? Sige nga. Sharing of Christ. Yan. Yan yung nakapalob sa apat na hagdan ng disciple. Pagdi-disciple. So, kapag marunong ka na noon, ay pwede ka namang magturo na para sa iba. Amen po ba? So, ganun lamang po ang buhay paglilingkod. Lagi niyo pong tatandaan, sa paglilingkod natin, lagi-lagi tayong may mararanasan na mahirap. Alam niyo po ba, bilang tagapaglingkod sa Panginoon, hindi lang po masarap na buhay ang ipaparana sa inyo ng Panginoon. Balanse po 'yon. May kahirapan, may kapighatian, may kalungkutan, mayroon namang kagalakan. So, balanse yan ay pinaparana sa atin ng Diyos. Bakit? Para mapagtanto natin ano ba yung buhay mo noon at buhay mo ngayon. Ngayon, yung buhay mo noon, kapag may problema ka, parang gusto mo nang give up, parang ayaw mo nang lumabas ng kwarto, magdala ka na lang ng lubid para magbigti na lang. Pero ang kaibahan sa ngayon, kapag may problema ka, mayroon kang pagkakataon, may opportunity ka na pumunta ka sa kapatiran mo para i-share yung problema mo. Pag uwi mo, wala na yung problema mo. Kasi napayuhan ka na ng tama ng kapatiran mo. Diba? Naranasan ba natin yon? Ayan. So, basic po na pag-aaral na dapat po nating matutunan. So, hindi po pinag-usapan dito sa ating pag-aaral na, ay, mas marunong pa ko niyang kinanay magturo. Ang isipin natin, alisin natin na mayroon tayong kanya-kanyang mga kaalaman at magpaturo tayo na ang naggagabay sa atin ay ang Espiritu ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya salamat po sa Panginoon sa gabi pong ito, sa maikli po na pag-aaral natin, nawa ay mayroon po tayong matutunan. Kung lulubin po ng Diyos sa susunod po nating pag-aaral, ay mas dadami na po yung ating pag-aaralan. Amen po. Para hindi po kayo naloloaded ng marami. Hindi ko na nga malaman kung ano yung isa sa ulo ko. Marami kasing itinuro si nanay. So, yan po. Kaya salamat po sa Panginoon at pagpalain po tayong lahat ng Diyos.